Kababayan, kabayan, sa inyo pong lugar, ano po yung tawag sa tinapay na ito? Well, kahit ano po talaga yung itawag dito, napakasarap po nito. Naalala ko nung bata ako, naghihintay pa ako ng 3:00 bago po ito maluto. Doon po sa pinakamalapit na bakery sa amin. Kaya ngayon, gagawin po natin yan ng kahit na anong oras kayo mag-crave dito, kayang-kaya nyo pong gawin sa inyong mga tahanan. Trivia rin po, siguro kaya po ito tinawag sa ganong pangalan dahil mukha po itong salakot na madalas pong suot ng ating mga kababayan noong unang panahon. Tara na nga po at samahan niyo uli ang inyong Mommy Loves sa pagluto nito. Sa isang lalagyan, pagsamasamahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Ang buong listahan po nito ay isusulat ko sa bandang dulo nitong ating video at isusulat ko na rin po sa ating description box. Bali, sasalain ko lang naman po lahat ng ating mga dry ingredients bago ko po idadagdag yung ating wet ingredients. Kung sakaling may mga requested recipe nga po pala kayo katulad po ng iba't ibang kakanin, iba't ibang breads and pastries kung kaya naman pong gawin ng inyong Mommy Loves, isasama ko po ito sa ating lineup nang sa ganon magawan ko po ng detalyadong video at magawa nyo rin po sa inyong mga tahanan. Yung paglalagay po ng ating food coloring ay optional lang. Kung pangbahay lang naman po, pwedeng huwag na kayong maglagay. Pero kasi nakasanayan po talaga natin na yung ganitong tinapay ay manilaw-nilaw po yung kulay. Para po ma-achieve natin yan, naglalagay po tayo ng kakaunti lang naman po na food coloring para ma-enhance na rin po natin yung kulay. Sa tubig nga po pala na nasa ating listahan, kung sakali lang po na yung pinaka-outcome po ng inyong mixture ay sobrang lapot pa at hindi pa po katulad ng mixture natin, magdagdag pa po kayo ng paunti-unti. Minsan po kasi nakadepende pa rin po sa gamit na harina natin, especially magkakaiba yung lugar natin. Possible po talaga na magkakaiba yung harina na magagamit natin, kaya magkakaiba rin po yung absorption nito sa tubig. Ang pinaka-importante lang po, alam ninyo kung ano po yung consistency dapat ng inyong mixture. Nirest po muna natin ng 30 minutes yung ating mixture bago po natin lutuin at habang ginagawa po natin yon, ginris ko pong mabuti ito pong ating pan. Bali, ang gamit ko po rito ay 3 ounce, nakadepende na po ito sa inyo. Sakto po sa 20 pieces yung ating magagawa kapag ganito po kalaki. Then, lutuin po natin sa preheated oven ng 180 degrees Celsius ng 16 minutes. After nyan, mag-toothpick test pa rin po tayo para sigurado tayong lutong-luto po ito hanggang sa pinakaloob. Kapag luto na po ito, ilabas na po agad natin sa oven. Then, tingnan nyo po yung aking gagawin. Medyo itatagilid ko po ito. Nang sa ganon, maiwasan naman po nating mag-moist yung pinakailalim at hindi po agad masira yung niluto po nating tinapay. And charan! Heto na nga po yung ating kababayan or kabayan na tinatawag na tinapay na talaga naman pong habang niluluto ko, napakabango na. Yung maaalala mo talaga yung kahapon ng kabataan mo na ngayon medyo maedad na ako, kayang-kaya ko na pong gawin. Na alam ko pong kaya nyo rin gawin kahit hindi pa po kayo baker. Dati nabibili ko lang po ito ngpiso. Sa inyo pong lugar, magkano na po ito ngayon? Pwedeng-pwede nyo nga rin po pala itong gawing pang negosyo, hindi po kayo ipapahiya ng ating recipe dahil bukod sa napakasimple lang gawin, napakasarap po talaga.